ang bagong James Santos Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Natin sa paglilingkod sa Diyos, kailangan ang pag-ibig. Minus pag-ibig, alisin ang pag-ibig na babaliwala ang anuman nating ginagawa. Kahit makagawa tayo ng mga dakilang gawa, walang pag-ibig, hindi po makabuluhan. Kahit magsalita ang wika ako ni San Pablo ng wika ng mga tao at ng mga anghel, magkaroon man ako ng buong pananampalataya, mapalipat ko man ang bundok, magkaroon ako ng kaalaman, at malaman ko ang lahat ng hiwaga, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Para lang akong isang tangso na umaalingaw-ngaw, batingaw. Yan. Nakita natin yung paglilingkod is highlighted by love, o sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang ating tanong, ano ang marapat na paglilingkod sa Diyos ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, na dapat pagsikapang magawa na may pag-ibig? Yan ang ating tanong. Paano ang paglilingkod natin gagawin? How are we going to serve Him? How is that? How can that be? How are we going to serve our God? Remember, in the first part of our theme, nakita natin that we are serving a great God. Naglilingkod tayo sa isang napakadakilang Diyos. In fact, sabi sa Biblia, He is greater than all. We are serving the greatest of all beings in the universe. The greatest of all gods that is known to man. The Creator. Yun ang ating pinaglilingkuran. And what service are we going to offer Him? Yan po ang ating ipagpapatuloy. Basahin natin ang Levitico. Ganito po ang sinasabi. 1:3. Kung ang kanyang alay ay handog na susunugin, na kinuha sa bakahan, ang ihahandog niya ay isang lalaki na walang kapintasan. Ayan. Nung araw, ang sabi ng Diyos sa mga lingkod niya, kung maghahandog sila ng alay, handog na susunugin. Tandaan niyo mga kapatid, sa Biblia meron po iba-ibang handog. May handog na kakainin. May handog na ukol sa kapayapaan. May handog na ukol sa kasalanan. Yan. Yung handog na kakainin, gaya ng tinapay at iba't ibang mga pagkain, mga langis, ang kumakain nun sa saserdote. Yung mga nangangasiwa sa templo. Ngayon, yung handog na ukol sa kasalanan, ang napakahalaga doon yung kanyang dugo. Ibinububo yun sa
ibabaw ng dambana upang tumubos ng kaluluwa, sapagkat ang dugo ang tumutubos dahil sa buhay. Nasa 17:10 hanggang 13 ng Levitico. Pero itong sinasabing ito na handog na susunugin, hindi po ito kakainin. Susunugin talaga ito. Kung ito'y baka o tupa, this will be totally consumed by fire para ihandog talaga sa Diyos. Wala kang kukunin dito. Susunugin ito na isang masarap na samyo sa Diyos. Kaya ang tawag dito sa ibang parte, sacrifice. Hindi mo kasi pakikinabangan yun eh. Yun ay aapuyan at susunugin. Yan. Ngayon, pagka ang handog ay susunugin, ang dapat ihandog yung isang iisahing taon na walang kapintasan. Kung halimbawa, baka yun, isang taon siya, tapos lalaki siya, walang kapintasan. Kasi ang kahilingan ng Diyos, bawat panganay, lalaki, nagbubukas ng bahay bata, maging sa hayop o maging sa tao, ay akin, sabi ng Diyos. It's a form of sacrifice. Kaya alam nyo, mga kapatid, yung paglilingkod sa Diyos, dapat ang i-offer mo, walang kapintasan. Ano ba ibig sabihin ng walang kapintasan? The best. Diba? Pag ihahandog natin ang paglilingkod sa Diyos, kailangan yung walang kapintasan. The best. Aawit ka sa Diyos, gawin mo na. Do it the best way you can do it. Di ba? Umawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. Ang sabi ni Pablo. The best that you can do. Pag ihahandog mo sa Diyos. Maawit mo the best way you can. Hindi naman pinag-uusapan kung maganda ang boses mo o kaya ikaw ay disintonado ka. Basta yun the best. Pag alam mo na kasi, practice, nagiging perfect yung iyong ginagawa pag lagi ka nagpa-practice. Ganun na ibig ko sabihin, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos, maghahandog ka, yung walang kapintasan. Ihandog mo yung awit, kung pwede, walang kapintasan. Siya may salita nun eh. Pag maghahandog ka, yung walang kapintasan. Hindi ko naman inimbento yun, mga kapatid. Nasa Biblia yun. Kaya, if you are offering it to God, you have a choice. But, the choice must be the best. Kung maghahandog ka, yung pinaka-the best. Kaya nga yung mga magulang nung araw yung anak na panganay, which is the beginning of thy strength, sabi ng Biblia, ang pasimula ng iyong lakas. Yun ang ihahandog mo sa Diyos. Yung panganay na nagbubukas ng bahay, bata na lalaki, wala ring kapintasan. Bawa, panganay na anak mo, ngiwi, bungi, bulag, may luslos, bawal ihandog sa Diyos yun. Ihahandog mo sa Diyos yung anak mong panganay na walang kapintasan, lalaki. Hindi mo napapakinabangan yon. Dedicated na sa Diyos yun. Gagawin na yung saserdote. Maglilingkod na yung sa templo. Hindi na uuwi sa'yo yun. Yan. Ganun ang batas sa Israel nung araw. Kaya panganay, kasi yun ang the best, presumably, sa lahat ng anak mo, yun ang pinanggalingan ng lakas mo. Doon ka malakas na malakas. Panganay yun eh. Maintindihan nyo, mga kapatid? Kaya, ang modo ng paglilingkod sa Diyos, the best. Ganun lagi, mga kapatid. Pag-awit, pagkakatipon, pagpapasalamat, pakikisama, give it your best. Di ba? Sa pagdadala ng pamilya, bigay mo yung best.
The best. Not the better, but the best. Oh, sa pakikisama sa asawa, bigay mo yung the best. Lalabhan mo yung karsunsilyo ng asawa mo, bago mo ikulay, lababad mo muna sa Ariel para walang mantsa. Di ba? Give him the best. Makita mo yung kwelyo, para pag kasi nakita ng asawa mo, the best yung ginagawa mo, gusto ka man palitan, makukonsiyensya yun. Bawa, umaalembong sa kanya yung sekretarya niya. Naamoy mo, mabango. Naalala mo, mahal na mahal ako ni Mrs., hindi ko magagawa ito. Tama? Deterrent yun eh. Tama mga kapatid o hindi? Lalo na may aral ang asawa mo, may aral. Kahit walang nakakakita, hindi ka lulukohin nun. Kasi binigay mo sa kanya yung the best eh. Sa pagpapalaki sa anak, the best din. Diba? Pero above all, ang pinakamahalaga, yung mai-offer natin sa Diyos ang paglilingkod na the best. Tingnan nyo, bibigyan ko kayang halimbawa. Si Haring Solomon, nagtayo ng templo na kung tawagin nung araw, bahay ng Diyos. Bakit bahay ng Diyos? Kasi yung kaluwalhatian ng Diyos nagpupunta dun sa templo, nagliliwanag yung itaas, meron dong liwanag, nagpapakitang nandun yung kaluwalhatian ng Diyos. Nung magtayo siya ng templo, alam nyo ginawa ni Solomon? Pakinggan nyo. Unang Hari 6:7. At ang bahay ng ginagawa ay ginawa na mga bato na inihanda sa tibagan ng bato at wala kahit pamukpok o palakulman o anumang kasangkapang bakal na narinig sa bahay samantalang itinatayo. Ganyo? How special it can be. Ginawa yan sa bato. Pero walang pamukpok, walang palakol na ginamit nung itinatayo na yung bahay. Walang narinig na pukpok. Pero mong kadakila nung ginawa ni Solomon na yun. Bakit niya ginawang ganon? Kasi doon pa lang sa tibagan ng bato, ini-eksakto na yung measurement. Wala nang babawasin pa, wala nang susukatin pa. Doon pa lang, eksakto na. Kaya pagdating doon sa site, pinagduduktong-duktong na lang, walang narinig na pukpok. Bakit? Anong sabi ni Solomon? Ba't niya ginawang so special yung bahay na kanyang ginagawa? Basahin natin sa Kronika. 2:5. At ang bahay na aking itinatayo ay dakila. Bakit? Sapagkat dakila ang aming Diyos Kita nyo? kaysa lahat ng mga Diyos. Ayon. Ang bahay na aking itinatayo ay dakila sapagkat dakila ang aming Diyos. Sabi ni Solomon. He deserved the best because He is the best. Amen? Amen. Wala namang mas madakila pa sa Diyos eh. Kaya dakila ang bahay na tinatayo ko sapagkat dakila ang ating Diyos. Alam niyo ba mga kapatid kung gaano sukat nung bahay na itinayo ni Solomon? Pero alam niyo kung bakit special yon? Yung dingding nun, yung palibot nun, labas at loob, nilagyan ng lantay na ginto, mga kapatid. Kinalub ko ba ng lantay na ginto yung buong bahay ng Diyos na yon na itinayo ni Solomon? Kumbaga, ginintuan yon. That is golden. It is a golden house dedicated to the Lord of Israel. And sabi niya, pakibasa mo nga yan sa English, Sister Luz. And the house which I build is great, for great is our God above all gods. Yes, see? The house that I build is great, for great is our God above all gods. Dakila ang ating Diyos. Kaya, alam nyo, yan naman ang ginagamit. Kaya ikaw kami ngayon, kung magpatayo, magnificent house of worship. Kasi dakila ang aming Diyos. Mali naman sila ngayon dyan. Bakit? Sa panahon ng bagong tipan, ang tinatawag na bahay ng Diyos, hindi na yung gawa ng kamay. Ang tinatawag na bahay ng Diyos, yung kongregasyong Kristiyano. Ha? Pakinggan nyo, basahin natin.
sa 3 ng unang Korinto, versikulo 16, basa. Hindi ba ninyo nalalaman Na kayo na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? kita nyo, ang templo ngayon, hindi na yung kagaya nung ginawa ni Solomon, na kahoy at bato. Ang templo ngayon, yung kongregasyong Kristiyano. Yan ang templo. Di nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sabi ng Biblia. Kaya ngayon, ang dapat na pagawin mong mas maganda, yung organisasyon, yung samahan, yun ang dapat hindi hahapay-hapay. Dapat isang samahang konkreto na hindi kayang gibain ng kahit na sinong puwersa sa lupa. Yan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Kaya, sa ating panahon naman, hindi naman ako nagsisikap magpagawa ng bahay na may ginto pa, no? Hindi ako nagsisikap doon. Ang sinisikap ko ay lumaki ng lumaki, lumago ng lumago ang mga taong walang bisyo, walang nangangalunya, walang naglalasing, mga taong gumagawang may takot sa Diyos. Yan ang paramihin yung mga taong maglilingkod ng tapat, sapagkat sa paningin ng Diyos, ito'y napakadakilang templo para sa Kanya na tinatahanan ng Kanyang Espiritu. Yan ang dapat yung maintindihan, mga kapatid. Kaya, ang dapat itayo ngayon yung mga taong nakalugmok sa kasalanan. Hindi yung kahoy at simento, no? Ang katunayan hindi doktrina yan, walang apostol na nagpatayo ng templo. Amen? Oh. Diba? Si Pablo nakarating sa Asia Minor. Nakarating siya sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Laodicea, sa Athens, sa Greece nakarating si Pablo. Kung doktrina yung pagpapatayo ng templo, sana nagpatayo siya ron. Naintindihan nyo ba? Biro mo, doktrina mo yung utos yung pagpapatayo ng templo. Although, hindi masamang magpatayo, pero hindi dapat na idagan yan sa miyembro. Paniwala ko, ang pangunahin nating pasan, yung pagpapalaganap ng aral para makahikayat ng lalong maraming mga taong pupuno sa templo espiritual ng Diyos. At yan ang samahan ng mga mananampalataya. Magagawa natin yan, mga kapatid, kung i-offer natin sa Diyos ang paglilingkod na the best. Ako, naiisip ko talaga nung ako ay nasa high school, I did my best. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Back where we were before, nothing ever changes. Back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out of the door. Just once. Ayan. Dapat, if you have the time, do your best. Alam nyo, nung nasa high school ako, laging ginagawa ko yun. I have done my best. Sa theme writing, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, I am the best. Sa theme writing. Kaya naging paborito ako nung aming principal sa high school Ginawa akong assistant principal, ako nasa office. Kasi, I do my best. Sa pakikisama, meron akong teacher, si Mr. Kaisip. Sinulatan si Papang. Akala ko ano yung sulat, pinadala sa akin. Eli, dala mo sa tatay mo to, Yes, sir. Pagdating sa bahay, tuwa si Papang nung mabasa yung sulat. Sabi, yung anak mo, very cooperative. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganyang kasipag na estudyante. Sabi ng teacher ko. Kaya I have really done my best. Nung magkamalay ako sa katwiran, sabi ko, kung sa mga bagay na panlupa, ginawa ko yung the best that I can do, the more that I have to do my best
dahil na nakakilala ako ng katwiran, sa paglilingkod naman sa Diyos. Yun naman ang aking, tingnan niyo mga kapatid, paminsan-minsan di naman siguro magiging kasalanan sa Diyos yun. When I read the Bible, when I start reading the Bible, I dedicated the best of my time. Nagbasa po ako ng Biblia 17 anyos. Pag nagbabasa ako, ayokong may istorbo. Mag-uumpisa ako ng alas 7 ng gabi, natatapos akong alas 4 ng madaling araw. Walang tulog. May papel ako at saka ballpen. Lahat ng mabasa ko, dapat kong tandaan, sulat akong sulat. Isang makapal na notebook ako, susulat. Di pa uso computer nun eh. Awa ng Diyos, nyo? Awa ng Panginoon Diyos. Ano nangyari? Napamahal sa akin yung Biblia. Halos nakabisado ko yung mga kailangang tandaan talata sa Biblia, di ba? O, ito ba pagyayabang o kayo ba ang saksi o mga kapatid o pagyayabang ba ito o ano ba na natandaan ko ba ang Biblia o hindi? Because I did my best. I did my best. Mahal na mahal ko yung Biblia ko. Ang katunayan, yung kauna-unahan kong Biblia, 40 taon na ngayon, nandyan sa museum, buo pa. Yung pangalawa, nandyan pa rin. Yung pangatlo, nandyan pa rin. Ang mga Bibliang pinagpuyatan kong saliksikin sa matagal na panahon. Kung hindi siguro talagang dedicated yung ginawa kong pagbabasa, siguro, kagaya lang ako nung ibang mga mangangaral, saka mga leader ng relihiyon na hindi makalabas, hindi makapagbukas ng programang pwedeng tanungin at usisain ng tao ang kanilang nalalaman. Di ba ganon, mga kapatid? Oh. Kasi, nagbunga yun yung aking pagmamalasakit na malaman talaga yung sinasabi ng kasulatan. Pero, I believe I should have done more. Humbly I speak before you. I believe I should have done more. Naniniwala ako na may mas magagawa pa ako. Kaya lang, nasa akin na rin yung mga pagkukulang. Kasi pag bata ka pa, minsan di mo nare-realize yung dapat mong ma-realize eh. Kung minsan kung kailan ka matanda na at medyo mahina ka na, saka mo naiisip, ba't ba hindi ganun ang ginawa ko? Kung maibabalik ko lang ang dating inog na mundo. Yun eh. Yun eh, kanta ng matatanda yun eh. Kung maibabalik ko lang. Kung pwede mo nga ibalik lang, hindi mo na nga maibabalik eh. Kaya sinasabi ko sa mga bata, ngayon pa lang mag-umpisa na kayo. Magbasa kayo ng Biblia. Gawin nyo yung pinakamagandang magagawa nyo. Umawit kayo na may gusto. Manalangin kayo the best way you can. Dumalo kayo the best way you can do it. Kayo yung magpasalamat the best you can do it. Hindi ang the best, yung mga suot, hindi yun ang dapat the best. Unang-unang dahilan, sapagkat ang ating Diyos ay dakila. Dakila ang ating Diyos. Ibigay natin sa Kanya yung pinakadakila na magagawa natin. Gaya ng ginawa ni Solomon at gaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano. Alam nyo, yung mga unang Kristiyano nung araw, kung maglingkod sa Diyos, biro mo, sinusunog na, kinakainan ng leon, umaawit pa. In the first century Christian church, let us be as meek as them. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth, according to the Bible. Kung paano silang nagpakumbaba, ganun din tayo. Kung paano silang nagtiyaga, ganun din tayo. Naglalakad sila sa bayan, mga nayon, dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, kasama ang 12 at ang ilang babaeng pinagaling sa mga At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit.
si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Si Susana, asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes, at ang iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Tanyo, talagang devoted sila, yung mga unang Kristiyano. Devoted sila, ang sisipag nila sa kanilang paglilingkod. Yan pagpapakita how devoted they were. Kung gaano sila katapat dun sa kanilang ginagawang paglilingkod. They have offered the best. And not only their best, but also their lives. Inialay ng mga unang Kristiyano ang kanilang buhay kasi nabuhay sila, mga kapatid, sa isang panahong pag tinawag kang Kristiyano'y nanganganib ka. Noong panahon na yon, pagka Kristiyano ka, uusigin ka, papatayin ka ng Imperyo Romano. Pinakakain sa leon, sinusunog ng buhay. Kaya noon, siguro hindi mo sasabihin, ako, Kristiyano ko. Pagmamalaki mo. Ngayon pinagmamalaki pa. We are born again Christian. Because you are living in a situation that Christians are respected, Christians are admired. Pero mabuhay ka no na sabihin mong ikaw ay Kristiyano, manganganib ang buhay mo. Noong panahon na yon, hindi nila ikinahiya na sila'y tawaging mga Kristiyano. Yan. Hanggang sa kanilang ikamatay. Kaya, they have practically offered their best. Ang katunayan, yun ay pagsunod sa utos Utos kasi yun Pakinggan nyo sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Sa Lucas, sa Gis, ganito sinasabi. Basa. Gis 27. At pagsagot niya'y sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kita nyo? Pagsagot ni Kristo, ano ba ang pinakadakilang utos sa kautusan? Pagsagot niya sinabi, para maging dakila, ang pagganap mo, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. Yan, ang dakilang utos. Gusto mong magawa yung pinakadakila para sa pinakadakilang Diyos, dapat na ibigay mong buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. Isipin mo, no, kapatid, buong lakas, buong kaluluwa, buong puso, buong pag-iisip. Ano matitira? Meron ka bang ititira na lakas para sa sugal? May ititira ka bang lakas at pagpupuyat para sa lasing? May ititira ka bang lakas para sa pangangalo niya? Wala. Iibig mo lakas mo, puso mo, kaluluwa mo, pag-iisip mo sa Diyos. And you will do the best pagka nagawa mo yan, kapatid. Buo Halimbawa, naanib ka na 50, mamamatay ka pala na 70, 20 na lang. Kung 60 ka mamamatay, 10 na lang. Konti-konti na lang yun. Gawin na natin yung pinakamabuti nating magagawa. Naanib ka ng edad mo ngayon, marami ka ng sinayang na isinamba mo sa Diyos-Diyusan. Ang liluhuran mo, batot, simento at kahoy. Ngayon, lunuhod ka sa Diyos. Natagal lang ng konti ang panalangin. Ang takot-takot naman ang panalangin. Bakit pagka nagsusugal yung mga sugarol? Magdamag dun, hindi nga naghahapunan, nauulsir Walang sinabi, tagal-tagal naman itong sugal na to. Meron ba kayo nakita, nagiinuman? Tagal-tagal naman itong inuman na to. Habang tumatagal, lalo silang nasisiyahan Bakit pag nung nasa kalayawan ka, di ka nagmamadali? Magpakaligaya ka sa Panginoon, sabi ng Biblia. Magpakaligaya ka. Maglingkod kayo. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon.
Dapat masaya ka. Ang paglilingkod sa Diyos, may kasamang saya sa puso. Kahit may luha, masaya pa rin. 5:3, basa, Roma. Hindi lamang gayon, At hindi lamang gayon, kundi nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. alam mo, naglilingkod sa Diyos, may kapighatian, nagagalak pa rin. Baka sabihin ng iba, naloloko, may kapighatian, nagagalak. Naglilingkod ka sa Diyos eh. If it were be for the sake of your service to God, matuwa ka. Kung nga sa babae nga sa babae nga, ino-offer mo yun eh. Kahit libong dusa ay hahamakin, kung ikaw ang magdudulo, ay kaya sa akin. Huwag kang manalig sa bulong-bulungan, na ikaw, iro, ay pinagtaksilan. Pagkat maraming naiinggit lamang sa ating labis na pagmamahalan. Kung ninanais mong mapatunayan na ang pag-ibig ko'y laging dalisay, dibdib ko, iro, buksan mo ng tuluyan, sa puso ko'y malasin ang pagsintang tunay. Hindi mo lamang batid ang tunay kong damdamin. Iro, ikaw lamang ang ibigin. Kahit libong dusa ay hamakin, kung ikaw ang magdudulo, ay ligaya sa akin. Kita mo nga yun? Kahit libong dusa raw. Sa Diyos kaya, hindi mo kayang gawin yun, kapatid. Dapat maramdaman mo na mas mahal mo ang Diyos kaysa sa asawa mo. Dapat na maramdaman mo, mahal mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo, sapagkat ito ang dakila at pangunang utos. Amen? Kaya, gusto nyong makarating sa langit, mga kapatid? Gawin natin para sa Diyos ang pinakamabuting ating magagawa sa paglilingkod. Let us offer Him the best that we can do, the best that we can say, the best that we can do for Him, the best that we can offer Him. Yon ang kailangan natin, mga kapatid. Gusto nating ang Diyos ay makumbinsi natin na mahal natin siya, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Let us start offering Him the best that we can do. Ano ang ganti ng Diyos sa mag-aalay ng pinakamabuting paglilingkod at magagawa sa Diyos? May ganti ba ang Diyos doon? Pakinggan nyo ha, mga kapatid. Marcos 10:29. Sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama
o mga anak, o mga lupa, dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito, ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Kita nyo? Walang nag-offer sa Diyos ng paglilingkod na the best. Nag-iwan ng ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, mga kaibigan, lupa, bahay, kayamanan. Dahil sa paglilingkod sa Diyos, sinakripisyo mo lahat yun. Walang taong gano'n ang ginawa na hindi tatanggap ng makaisang daang ganti sa buhay na ito. Makaisang daang ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, bahay, kayamanan, etc. Kalakip ng pag-uusig ng buhay na walang hanggan sa panahong darating. Amen? Kita nyo? May ganti. Pag inoffer mo sa Diyos yung the best, gagantihin ka ng makaisang daang the best. Amen! Oh, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo ang Diyos marunong gumanti? Naniniwala rin ba kayo magagawa ng Diyos offer sa'yo makaisang daang the best? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Mas maligaya yung naglilingkod sa Diyos eh. Meron kang giya araw-araw. Meron kang pag-asang natatanaw. Hindi ka kagaya nung nasa labas na walang pagkakilala. Parang nangangapa. Parang nangangapa. Pag nasa katwiran ka, alam mo eh. Alam mo, mas masarap mabuhay na may paglilingkod eh. Masarap na makakilala ka ng paglilingkod sa Diyos eh. Gagantihin ka, makakakita ka ng mga kapatid dito sa Central. Kahit nyo, yung mga babaeng bao nating inaalagaan dyan, nag-aalaga tayo. Hindi natin isinusumbat ha. Pero pag nasa iglesia ka ng Diyos, makakasumpong ka ng makaisandaang ulit na anak, kapatid, kaibigan. Di ba? Meron silang nag-aalagang doktor, may nag-aalaga silang nurse. Pag-aalagang may pagmamalasakit. Kung sa bahay mo nga, yung anak mo, pandidirihan ka pa eh. Dito, hindi man didiri sa'yo. Tanong mo na kung bakit. Talagang nurse yan ang trabaho niyan. Hindi man didiri yan. Sa loob ng iglesia, makakasumpong ka ng makaisandaang ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Kaya, napakaganda nung samahang Kristiyano. Biro nyo, napakaganda naman nun. Biro mo, nawalan ka ng isang bahay, ang igaganti, 100 bahay. Tama naman yun eh. Wala ka ng magulang, pagka sumama ka dyan. Wala, maraming magulang dito. Sasabihin mo walang magulang. Makakasumpong ka ng 100 ama, 100 ina, 100 kapatid, 100 lupa, 100 bahay, kalakip ng pag-uusig ng buhay na walang hanggan. Amen? Ano pa ba ang ganti ng Diyos? Ano pa ang ganti ng Diyos sa atin na mas mabuti pa? Di ba wala naman pinakamabuti na kundi yung buhay na walang hanggan? Life eternal. Kasi ang Diyos ganun eh. Kung ang Diyos kasi gumanti at magbigay, the best. Kaya dapat the best din tayo sa Kanya eh. Kasi siya, kung magbigay at gumanti, the best din. Pakinggan nyo, sa 1:17 ng Santiago. Ang bawat mabuting kaloob. Bawat mabuting kaloob. At ang bawat sakdal na kaloob. Kita mo, sakdal na kaloob. Perfect gift. Ano yon? Ay pawang buhat sa itaas. Na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Nakikinig ba kayo? Bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na pagbibigay o kaloob, saan galing?
bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago. Tingnan nyo, ang tao nagbabago. Bawa, tinanggap ka sa bahay mo. Unang tanggap pa lang. Sige kapatid, magpakabusog ka. Naku, talagang the best ang iaalay sa'yo. Nung pangalawa, sige kapatid, wala na yung magpakabusog. Pangatlo, kapatid. Pang-apat, nandito ka na naman. Ang tao nagbabago. Nagbabago tao. Kaya ang aral sa atin, makinig kayo ang aral. Basa, magdalang. Kawikaan 25:17. Magdalang ang iyong paa sa bahay ng iyong kapwa. Bakit? Baka siya'y mayamot sa iyo at ipagtanim ka. Magdalang naman ang paa mo sa bahay ng iyong kapwa. Baka ginawa mo ng parausan ng merienda, tanghalian, hapunan, yung kapatid mo. Mahirap yan. Nakita ka, almusal. Kami yung konti, tanghalian, nandun ka na naman uli. Tapos kinabukasan, doon ka na naman uli. Araw-araw na, ginawa mo na siyang kainan. Hindi naman siya karinderya. Baka mainis. Mayamot at ipagtanim ka. Alam mo, pag paminsan-minsan ka lang pumupunta, mararamdaman mo, welcome na welcome ka eh. Pero pag dinalasan mo naman ang nag-aarimuhan ka, ayaw mo na yatang magluto ng sarili, doon ka na lang nakikikain, baka magdamdam sa'yo. Pero ang Diyos hindi ganun. Ang Diyos. Ang bawat mabuting kaloob, ang bawat sakdal na kaloob, pawang buhat sa itaas, bumababang mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, kahit anino ng pag-iiba. Kaya, kung siya'y magbigay, kung siya'y gumanti, sakdal, perfect, the best of gifts. The perfect gift is coming from the Father of lights, in whom there is no variableness, neither shadow of turning. What does that mean? It means that all good things, perfect gifts, greatest of all gifts, comes from the Father, and He will not change as the giver of a perfect gift according to the Bible. Hindi siya nagbabago. Ganyan ang Diyos. Kaya may utang tayo sa Diyos na ipagkaloob din natin sa Kanya yung the best eh. Kasi kung siya magbigay the best, bibigyan kayo halimbawa. Alam nyo, meron ba kayong kilalang the best? Halimbawa, Miss Universe. The best yun. Kaya nga Miss Universe eh. Halimbawa, champion sa tawag ng tanghalan. The best yun. Diba? Halimbawa, American Idol. Kaya lang, nawala na si Jasmine Trias. Pinapanood ko. Kamag-anak ko kasi yun. Jasmine Soriano Trias. Ay, nawala na. Inalis na. Nasa top 3 siya. Inalis na. Taga Hawaii po yun. Ilocano yun. Ilocano yun. At lahat ng Sorianong Ilocano, kamag-anak ko yun. Ngayon, akala ko siya the best eh. Mas mahusay yun kaysa doon sa babaeng maputi. Mas mahusay si Jasmine doon. Siyempre, atin yun eh. I love my own, my native land, Philippines, my Philippines. To thee I give my heart and hand, Philippines, my Philippines. La 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 la. Yan. Ngayon, meron pa ba kayong kilalang the best? Ako may kilala. The best. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Meron pa bang ibang the best na po pwedeng ibigay ang Diyos? Wala na. Pero alam nyo,
the best that He have in heaven, He gave unto us, and that is His Son, our Lord Jesus Christ. Ano ang sabi sa Biblia? 3:16 ng Juan, basa. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kita mo? Kaisa-isa. The best, yung pambinigay sa pagmamahal niya sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's the way He is giving us gifts. He gives the best. And the best of the best He gave us. For He loved the world so much, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Kaya makikita nyo, nagbigay ang Diyos ng halimbawa ng pagbibigay ng the best. Ang pinaka-the best na person sa langit, yun ang ibinigay ng Ama sa atin, yun ang kanyang bugtong na anak. Yan. Pero tayo, hindi hinihingi sa atin ng Diyos ang ating mga anak. Hindi rin niya hinihingi ang ating buhay. Hinihingi niya lang ang isang masayang paglilingkod kung saan gagawin natin ang pinakamabuting magagawa natin para sa Kanya. Sana maganap natin ito, mga kapatid. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang napakinggan ninyo ay isa sa mga magagandang ipinaksa ni Brad Ellie tungkol sa paglilingkod sa Diyos na may pag-ibig. Sa paglilingkod sa Diyos ay dapat ibigay natin ang lahat sa Kanya na gaya ng isinitas ni Brad Ellie na, at pagsagot niya'y sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pero karamihan sa mga relihiyon ay nagtuturo rin ng ganitong paksa, pero ginagamit lamang ng mga pastor sa sarili nilang pakikinabangin. Nais kong itanong sa mga viewers kung meron ba kayong alam tungkol sa sinasabi ni Brad Ellie na hindi pwedeng ihandog ang mga panganay na may deperensya sa katawan gaya ng pilay, bulag, niwe. Panoorin natin. Magulang nung araw yung anak na panganay, which is the beginning of thy strength, sabi ng Biblia, ang pasimula ng iyong lakas, yun ang ihahandog mo sa Diyos. Yung panganay na nagbubukas ng bahay, bata na lalaki, wala ring kapintasan. Bawa, panganay na anak mo, ngiwi, bungi, bulag, may luslos, bawal ihandog sa Diyos yon. Ang pagkakaalam ko na hindi pwedeng ihandog ay ang mga bagay na may deperensya, gaya ng mga hayop, at hindi tumutukoy sa mga taong panganay. Kung may nababasa kayo, please comment at ibigay ninyo ang talata sa Biblia. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash at marami pa kayong